Muling inulan ng ilang bahagi ng Metro Manila. Nagresulta ito sa pagbaha at pagbagal ng daloy ng trapiko. Mula Pasig, Saksilay, si EJ Gomez. EJ. June, ilang residente at motorista nga ang napilitang suungin ang abot binting baha sa ilang bahagi nitong barangay Pinagbuhatan dito sa Pasig City sa kasagsagan ng malakas na ulan kanina. Kuha sa video ang ilang rider na nagtutulak ng kanilang motorsiklo sa gitna ng baha sa kahabaan ng Urbano Velasco Avenue sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig City pasado alas 7 ng gabi. Bit-bit ang kanilang mga payong, may mga residente ring sinuong ang baha na umabot sa binti. Maitim at marumi ang tubig dahil na rin sa mga naglutangang basura. Ayon sa barangay, ganito ang sitwasyon sa lugar sa tuwing biglang bubuhos ang malakas na ulan. Hindi raw kasi kinakaya ng mga drainage sa lugar ang volume ng tubig mula sa biglaang buhos ng ulan. Papasok ng Pasig sa Meralco Avenue, traffic ang sumalubong sa mga motorista. Usad pagong naman ang mga sasakyan sa kahabaan ng C. Raimundo Avenue. Sobrang lakas ng ulan. Yung tubig po umabot po siguro hanggang binte. Hindi po makalabas ng mga estudyante. Marami po umuwi na naglalakad na baha. Tapos pati po yung barangay namin inabot din. Hindi rin po kami makapag-responde kanina dahil sa sobrang baha. Kaya malaking perwisyo din po sa amin. Almost 3 oras simula alas 6 hanggang pasado alas 8 po ay tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan. Hindi pa rin po kinakaya pagka ganyan po yung volume ng ulan. Kasi yung outfall po natin sa Acacia, maliit po yung dinadaluyan. So, Bilis nga humupa. Bumabagal po yung pag-agos ng tubig doon. Di ba? Baha pa kanina eh. Yun yung video na sinend ko eh. Ulan. Sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, mula kaninang pasado alas 2 ng hapon, malakas na ulan at hangin ang daramdaman ng mga commuter sa Quezon City. Sa EDSA, sumabay pa sa ulan ang mabigat na daloy ng trapiko. Pasado alas 5, bumuhos ulit ang malakas na pag-ulan. Naulit yan bago mag alas 7 ng gabi sa Ortigas. Pababa ng Ortigas flyover, matinding traffic ang sumalubong sa mga motorista. June, nandito tayo sa kahabaan mismo o bahagi nitong Urbano Velasco Avenue at sa nakalipas lang na 20 minutes ay baha dito. Yun naman yung sinasabi ng barangay, talaga nagbabaha lang dahil sa biglaang buhos ng ulan. Pero makalipas lang ang ilang minuto humuhupa naman. May programa rin naman daw sila, yun yung pagpapalawak ng waterways at outfall dito sa Urbano tsaka yung patuloy na paglilinis ng kanilang mga drainage para maibsan nga ang pagbaha ngayong tag-ulan. Ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Pinagtulungang gulpihin ng magkapatid na estudyante ang sumita sa kanilang guro sa loob mismo ng paaralan sa Davao de Oro. Saksi si John De Esteban ng GMA Regional TV. Nagtatalo pa lang nung una ang dalawang lalaking ito sa gym ng Elizalde National High School sa Maco, Davao de Oro kahapon. Pero ang pagtatalo nauwi sa sakitan. Pinagsusuntok ng dalawang estudyante ang 55 taong gulang na guro. Base sa salaysay ng guro sa Maco Police, pinagsabihan niya ang mga mag-aaral na magsibalik na sa kanilang classrooms dahil tapos na ang recess. Sinita rin umano niya ang isang lalaking estudyante dahil sa pagsuot nito ng hikaw na labag daw sa school policy. Naggalit raw ang estudyante at tinangkasyang suntukin pero pinigilan ng iba pang mag-aaral. Pero sinuntok siya sa likod ng isa pang estudyante na kapatid umano na mag-aaral na nakahikaw. Dito na siya pinagtulungang saktan hanggang umawa ang mga nasa paligid. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang guro. Ang magtutundo submitted himself for a medical intervention because of what transpired. Tumangging magbigay ng pahayag ang principal ng paaralan. Inilapit na raw ang insidente sa School Guidance Office. Ang mga minor de edad na estudyanteng nanakit sa guro, dinala na sa Municipal Social Welfare and Development Office. We're still awaiting the final and the official incident report coming from the Schools Division Office of Davao de Oro. Ako si John D. Esteban
ng GMA Regional TV ang inyong saksi. Disgrasya ang sinapit ng pamilyang magsisimba sana sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Nahulog ang sinasakyan nilang pickup sa ginagawang drainage. Saksi, si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Magpapark lang sana ang isang pick-up sa gilid ng kalsada sa Lapu-Lapu City, Cebu nang aksidenteng mahulog ito sa ginagawang drainage. Walang kamalay-malay ang driver sa butas sa ginagawang drainage sa lugar kung saan siya paparada. Kaya mong ginervous ato kay basig unsa bitoy natabo sa mga nag-drive ug saka nang iyang sulod nga pasahero. May lang kay okay ra murag na trauma ra bitaw sila kay murag ginervous ba nga ingon ana kay kung kusog siguro nga pagkahug siguro murag naadyoy madaot nila. Kay dako man ang tubig dira. Di jud kitaon. Magsisimba sana ang sakay na pamilya nang dumaan sa hypermart dahil may bibilhin lang sana. Walang nasaktan sa mga sakay ng nasabing pick-up. Wala ang project engineer nang puntahan ito ng GMA News Team ang lugar. Pero ayon sa isa sa mga trabahador, mayroon namang signage sa lugar pero sinira umano ng mga bata. Liga na mo na pinanggiingnan nga dati mabutangan og signage ba kay for in case bitaw nga nay mahulog. Na wala man sad good ingon nga kanang gibutangan sa dayon nila. Di pa sad nila ka blame kay no nagibutangan man nila dira unya. Kay lagi naguba na wa na sad na usban. Karon na lang pud na nabutangan nga nanay nahug dira. Nilagyan na ng yero bilang harang o warning sa mga sasakyan. Sa kabila ng nangyari, tuloy pa rin ang drainage project. Ako si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Posible ang muling pagtaas ng pamasahe sa eroplano sa susunod na buwan. Mula kasi sa level 8, aakyat sa level 13 ang fuel surcharge. Ayon yan sa Civil Aeronautics Board. Epektibo mula August 1 hanggang 15, mahigit 400 hanggang mahigit 1,000 piso ang fuel surcharge sa domestic flights. Mahigit 1,000 hanggang mahigit 10,000 piso naman sa international flights. Big time din ang taas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw. 7 piso at 30 sentimo ang nadagdag sa kada litro ng diesel, habang 6 na piso at 80 sentimo naman ang dagdag sa gasolina. Ang paggalaw ng presyo ay bunsod pa rin ng sigalot sa gitnang silangan. Sa loob ng 15 araw, pinasasagot ng Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga inirekomendang kasong plunder, graft at iba pa laban sa kanya kaugnay sa flood control scandal. Saksi si Joseph Moro. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address kahapon, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo na malapit ng kasuhan ang pinsan niyang si dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa issue sa flood control projects. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Pero kailan na nga ba sasampahan ng kaso ang mambabatas? Ayon sa Office of the Ombudsman, pinasasagot si Romualdez sa mga inirekomenda ng Special Panel of Investigators na ikaso sa kanya na plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering. Pinagsisimite rin ng counter-affidavit ang iba pang respondent. Binigyan sila ng 15 araw para sumagot or sa makapagpasa na ang bawat panig ay saka isusumite para sa resolusyon ng kaso. Wala pang tugon sa ngayon si Romualdez nang hinga namin ng pahayag. Pero iginit niya kahapon na wala siyang nilabag na batas at patutunayan daw niya ito. Si Vice President Sara Duterte na nasa The Hague ulit ngayon para dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi dumalo sa SONA. Pero may pasaring sa naging talumpati ni Pangulong Marcos. Huwag daw umasa na makukulong si Romualdez o sino mang miyembro ng House of Representatives. Katulad din daw yan ng 20 pesos na bigas na ipinangako ng Pangulo sa bayan. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi? Okay. May makukulong before Christmas. Tinupad ba hindi? Wala. So bakit pa kayo naniniwala? Budol. Sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Ipinaliwanag ng bise kung bakit umunod dawit din ng Pangulo sa kontrobersiya sa budget insertions at flood control projects. Pumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions, na alam mo yung NEP mo hindi na siya yung lumabas na GAA. At kahit pa man na nakikita mo na merong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya pwede ilayo yung
sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang nakulong na walang nakulong na mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa flood control scandal. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Malacanang sa mga sinabi ng Vice Presidente. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nasa 50 bilyong piso ang posibleng mawala sa kita ng gobyerno kapag itinaas ang income tax exemption na ipinanawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA kahapon. Pero ang ilang grupo nakukulangan at gustong itaas ang tax exemption sa 500 hanggang 600,000 pesos. Saksi si Jonathan Andal. Sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon, isa sa mga hiniling niya sa Kongreso ang pagpasa ng batas na magpapalawak sa exemption sa income tax. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Mula yan sa kasalukuyang 250,000 pesos. Pero nakukulangan dito ang Makabayan Block. Sana raw ay tinaas na lang ito sa 500,000 pesos o yung mga nasa mahigit 41,000 pesos ang buwan ng sweldo. Kailangan ito dahil nga ito ang hinaing ng lower and middle income earners na kapag krisis may ayuda para sa mga mahirap pero yung mga mababa ang kita lalong bumababa because of inflation pero wala namang relief na nakukuha mula sa gobyerno. Para naman kay Kabataan Party List Representative Rene Co, dapat ang mga bilyonaryo at malalaking korporasyon ang taasan ng buwis. Dapat din daw tanggalin ang excise tax at VAT sa mga pangunahing bilihin. Kasama dyan yung fuel, yung pagkain, yung iba't ibang bahagi nito, etc. Yun po ang nagpapahirap sa mga Pilipino. Para naman sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, dapat exempted na sa tax sa mga kumikita ng hindi higit sa 50,000 piso kada buwan o 600,000 piso kada taon. Ibasura na rin nila ang 12% VAT sa kuryente at magpatupad ng 200 peso daily minimum wage increase. Pero ang pagbabawas ng buwis may kaakibat na nababawas sa revenue o kita ng gobyerno na ginagamit sa iba't ibang proyekto. Saan kukunin ng gobyerno ang pantapat? Merong income loss ka doon, revenue loss. Pero saan mo kukunin? Mangungutang na naman ba tayo? Ang laki na ng utang natin. Ayon kay House Ways and Means Committee Chairman Miro Kimbo, nasa 50 bilyong piso ang posibleng mawala sa kita ng gobyerno kapag itinaas ang tax exemption. Base yan sa taya ng Finance Department. Para mapunan yan, ipinapanukalang itaas ang buwis sa vape at sweetened beverages. Ang recovery natin dito ay manggagaling sa health measures actually. Ang una ay pagdating sa vape. It is currently at 6 pesos per ml na isa sa pinakamababa sa buong mundo. Plano ring magpataw ng buwis sa heated tobacco. Pati raw ang ilang single-use plastics, papatawan na rin ng buwis. Meron din tayo on plastics. Ito ang isa sa mga pangunahing cause ng baha. Itong mga sachets, lahat. Dati ang panukala ay ang mga sandubag lamang na nasa palengke ang ating bubuwisan. Pero nakita po natin na hindi lang ito ang nagiging cause ng baha. Kailangan po din po natin ito mapatawan ng karampatang buwis. Target ng House Committee on Ways and Means na sa Agosto, maipasa na sa Kamara ang mga reforma sa buwis. Bukod sa 350,000 personal income tax exemption, kabilang din sa reforma ang pagtataas ng 13th month pay tax exemption mula sa 90,000 pesos ngayon, plano na rin itong gawing 120,000 pesos. Kung total bonuses, wala po kayong babayarang buwis dyan. So kung ano man pong sosobra dyan, ina-add together yan at hinahanap po na saan bracket kayo. If all of that, hindi ka pa rin kayo lalagpas ng 350, you are going to be tax exempt entirely. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi.